Minsan sa mga ginagawa nating biyahe, hindi mo alam kung ano ang sasalubong sa'yo. Pero ang sigurado, kapag pinili mong lumiko, papunta sa pinakadulo, ibang klaseng tanawin ang naghihintay sa'yo. Ito ang Tagong Paraiso ng si Roma. Pero bago natin narating to, ito muna ang ating kwento. Nagsimula ang ating biyahe sa Naga City. At syempre, tikim muna ng kinalas, isang lokal na putahe mula sa probinsya ng Camarines Sur. Habang binabaybay natin ang daan, sinalubong tayo ng kalsadang nababalot ng mga puno ng nyog. Berde ang paligid, presko sa mata. Sa bayan ng Tinambak, napastop over tayo. Napainom tayo ng tuba juice at inalam na rin natin kung paano ito ginagawa. At pagdating sa Siruma, off-road agad ng bumungad. Pero sulit dahil sa dulo ng daan, naghihintay ang tanawin at katahimikan. Dito nga pala tayo tumuloy sa M Veranda, isang beach resort sa Siruma na simple pero swak pang relax at malapulbos ang buhangin dito. At kinabukasan, oras na para libutin ang Siruma. Hanggang sa marating natin ng Daldagon Peak. Matarik, mabato, challenging talaga ang pag-akyat dito. Pero pag narating mo na ang tuktok nito, isang makapigil-hiningang tanawin ng karagatan, bundok at tanaw ang buong ganda ng Siruma. Good morning guys! Welcome pong muli sa ating panibagong motorcycle adventure. At ngayon ay andito na tayo sa lungsod ng Naga. Dito na tayo nakapag-stay sa Lendes Inn. Pakita ko sa inyo yung room na natuluyan natin para magkaroon din kayo ng idea kung sakaling kayo ay bibisita rin dito sa Naga. Ayan yung kwarto. Meron ng isang kama, malinis yung kwarto, air condition, and merong TV. Kaya relax yung tulog natin dito. Ito naman yung CR nila dito, maayos, malinis. Yan. Okay na okay. Ang binayaran natin dito for overnight stay ay 1,100 pesos. Kaya po kung kayo ay nagpaplano din na bumisita dito sa Bicol at magawi kayo sa lungsod ng Naga, ito yung maire-recommend ko sa inyo na pwede ninyong tuluyan. So ngayon, ang magiging ruta natin at muli kong ibabahagi sa inyo ay ang bayan po ng Siruma na kilala sa pagkakaroon ng magagandang tanawin ng mga bundok at dagat. Kaya po tara, tutok lang kayo sa ating gagawing paglalakbay para maramdaman ninyo na parang kasama ko lang kayo sa ating gagawin na biyahe. Okay, nasa biyahe na tayo. Patungo tayo ngayon sa bayan po ng Calabanga, Camarines Sur. Tayo ay kakain ng lokal na putahe o kilala dito sa probinsya ng Camarines Sur. Ito po yung tinatawag nila na kinalas. Bale, doon tayo pupunta sa Mama Elsa. 28 minutes yung magiging biyahe natin papunta ron. Pero bago yan, ikot muna tayo dito sa Naga. Okay, let's go. Okay, papasok na tayo ng Rotonda. Madadaanan nyo yan kapag pupunta kayo ng Naga. Tapos harap natin yung may asul na bubong. Yun yung simbahan dito. Ayan, mababasa natin Pilgrim City of Naga. Tapos may ano doon, may puon doon sa gitna ng tong circle. Tapos makikita natin dito may mga nakapaikot din na Flag of the Philippines.
Okay, andito na tayo sa bayan po ng Calabanga, Camarines Sur. So, 1 minuto na lang. Andun na tayo sa may Mama Elsa Quinalas. Ayun, nakita ko na. Yan o. Mama Elsa Food Hub, Paris Overload, Quinalas Overload, Paksiw Baka, Silog Mills. Okay, dito tayo kakain. Alright, Mama Elsa. Okay, dumating na yung in-order natin na Quinalas. Tingnan nyo naman guys yung ingredients o yung pinaka-toppings nito sa taas. Itsura pa lang talagang mananakam ka na at gusto mo nang tikman ka agad yung Quinalas na to, no? Itong sabaw na ginamit dito sa Quinalas, ito po ay pinakulo ang ulo ng baka. Grabe. Yung nilamnam, yung sabaw, talagang lasang-lasa mo yung baka. Sobrang sarap. Tapos samahan mo pa nga ng mga sahog na ito, lechong kawali. Tapos meron chicharon at meron pang chicharong bulaklak. Siyempre, merong hard-boiled egg. Yung Quinalas, meron silang Mickey noodles na ginagamit dito. So, depende sa inyo yan kung gusto nyo magkanin o kung ito na lang yung kakainin ninyo, yung pinaka-noodles. So, ito yung overload Quinalas dito sa Mama Elsa. Ang halaga nito ay 120 pesos. At matitikman nyo na yung ganito ka-espesyal na Quinalas dito sa probinsya ng Camarines Sur. Located po yan sa bayan po ng Calabanga. Okay, nakakain na tayo dito sa Elsa Quinalas. At ngayon, patungo na tayo sa ating destinasyon. Nakapin na tayo sa M Veranda Resort sa Siroma, Camarines Sur. Bali, 1 hour and 42 minutes yung magiging biyahe natin, 66 kilometers. So, syempre, sa biyahe natin gagawin patungo sa ating destinasyon, babahagi namin muli sa inyo kung gaano kaganda yung ruta na to. Okay, tara, simulan na natin to. Yan, malulupit na kurbada na ulit yung dinadaanan natin sa ruta. Kung makikita ninyo, double solid yellow line yung nasa gitna. And dito sa mapa, mukhang dagat na tong sa left side natin. Hanap tayo rito ng open na masisilip natin. Ito, mukhang may overlooking dito, oh. Yun, meron nga. Wow, hinto muna tayo dito. Yun, oh. Ito yung hinintuan natin na kalsada rito na merong magandang tanawin ng dagat. Tapos meron tayong nakikita rito ng mga isla. Ito yung isang isla. Ayan. Tapos dun, bali 4 na isla yung nakikita natin. And dito meron silang ginawa na viewing deck sa may bundok. Ayun. Marami akong nakita diyan kanina na kumakain. Ang ganda ng pwesto nila kasi yung scenery, dagat at mga bundok dito sa Calabanga, Camarines Sur. Solid guys. Madadaanan niyo yan pag pupunta kayo ng Siroma. Pangkaraniwan sa mga ginagawa nating paglalakbay, kapag andito na tayo sa mga ganitong ruta na may tanawin ng bundok at dagat, masasabi mo talaga na ay, ang sarap magmotor, ang ganda ng Pilipinas. Yun, welcome Municipality of Tinambak. Alright, yan, dito na tayo sa bayan ng Tinambak, Camarines Sur. Pagkatapos ating daanan ang Calabanga. Hindi
hindi kayo maiinip sa gagawin ninyong paglalakbay papuntang si Roma. Dahil tingnan nyo naman, oh, probinsya yung vibes ng lugar na to. Makikita natin dito yung mga bahay ng lokal, mga simple nilang pamumuhay, habang nakapalibot yung mga scenery na ganito, oh. Woo! Ganda dito sa Tinambak. Ano to? Yung mga puting bakod, tas yung mga upuan. Tabi muna tayo rito. Mga magandang spot ito. Ano kayo makikita natin dun? Ang lawak ng kalsada, tapos maraming upuan sa gilid. Nilagyan nila ng bakod dito. Tapos pag sumilip tayo, yan ang makikita natin. Ilog. Tapos nakapalibot yung bundok na nababalutan ng mga puno ng nyug. Okay pumesto rito, lalo na kapag umaga sa kahapon. And meron ako nakita rito na hagdan, pwede kayong bumaba dyan para makarating kayo dito. Paikot yan, para mas makalapit kayo dun sa tanawin ng ilog at bundok. Ito yung hagdan na makikita nyo rito. Pwede kayo bumaba rito. Kaso, dami na palang kalat dito. Sana naiwasan magkalat ng mga bumibisita rito. Ganda pa naman ng lugar. Yan. Meron pa rin sa baba. Nakakalungkot lang isipin na ang dami ng kalat dito. Sana malinis to, no? Yun, may sign. Si Roma. Kaliwa tayo dito. Okay. May mga sign naman kayo mababasa dito, kaya hindi kayo mahihirapang hanapin. Nung tayo ay nakapunta rito, meron tayong natikman na tuba juice, kasama natin si Kapo. Hinahanap ko yung pwesto kung saan dahil gusto ko ulit tikman. Dahil ang sarap ng tuba juice na yun. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung kalsada nating dinadaanan. Tapos tingnan nyo, grabe, berdeng berde yung paligid. Gawa nga ng napakakapal ng mga puno ng nyog na makikita natin dito sa bawat gilid, no? Tapos kapag bubuksan mo naman yung lens ng helmet mo at lalanghapin yung hangin dito, sariwang sariwa. Meron tayong dadaanan dito na kalsada, kurbada na matarik, tapos pababa. Yan, tapos pag dahan-dahan kang bababa, eto yung makikita mo, ganito ang tanawin. Ay, ang ganda ng Camarines Sur, ang ganda ng Bicol. Woo! Ay, cold tuba juice, sukang tuba. Ito na yun. Yan, buti nakita natin. Yan, kaliwa tayo dito. Teka, may dadaan. Yan, para matikman ulit natin. Yan, pasok tayo dito sa loob. Tuba juice. Isa ito sa talagang nagustuhan ko nung unang pagbisita ko dito sa Camarines Sur. Kuya, magkano nga yung tuba juice na yan? 50 pesos. Okay, yan. 50 pesos yung isang ganito, 1 litro na tuba juice.
Sobrang lamig. Talagang nagyeyelo yung tuba na binigay sa atin. Yung amoy maasim-asim na parang suka. Grabe. Napakasarap, no? Maasim-asim na malinamnam. Tapos lasang-lasa mo rin yung parang sabaw ng sariwang buko. So ngayon kasama natin si RJ Borbe. Isa siya sa gumagawa nitong tuba juice dito sa Camarines Sur. Ipapakita daw sa atin kung papaano ginagawa ito. Yung maliliit na mga puno ng nyug, no? May bunga, no? Opo, pugay po yung variety ng nyug na ginagamit namin sa tuba. Okay. Mababa pa lang po kasi siya, may bunga na siya. So, pwede na siyang harvestan ng tuba. Yung pala yung tawag dun sa maliliit na niyog, pugay. Ito. Yun. Ito po. Sige, bali po yung paggawa namin ng tuba juice. Itong bulaklak ng niyog, bago siya lumabas. Yung mura nito, I mean yung hindi pa masyadong matanda, pinapababa po namin siya gamit yung lubid. Pinapababa, 1 week namin siyang pinapababa. And then pag nasa level na siya, parang 90 degrees, pwede na siyang tapyasan sa dulo. And then may lalabas po dyan na dagta or nectar, kasi bulaklak nga siya, kaya siya matamis yung tuba juice namin. Ito na siya. So yan, patak-patak lang yung tulo niyan, so ilang oras na yan, ganito lang yung naiipon. Depende sa klase ng bulaklak or sa klase ng puno. Kasi merong madami, merong kaunti. Tapos, yung cold tuba juice namin, ito na siya. Ina-harvest namin siya umaga at hapon. Hinugasan yung lalagyan para mapanilitili siyang matamis. Sarili po yung asukal niya, hindi po namin siya nilalagyan ng asukal. Ginagawa po siyang coconut sugar. So, pang substitute siya dun sa asukal na table sugar na yung mga diabetic na person binabawalan ng asukal. So, yung pang substitute, pwede yung cocoa sugar. So dito pala nanggagaling yung Opo. tuba juice, no? So ano Opo. tawag dito sa ano na to? Ito po tawag dito sa nilalabasan ng bulaklak ng niyog. Onlong po yung tawag dito sa amin sa Bicol. Onlong. So sa isang puno na ganito, ilan yung nakukuhanan nyo ng tuba juice? Minsan or madalas, merong 3 onlong sa isang puno. Sa isa kasing minsan nakakakuha kami 1 litro, minsan kalahati lang na litro kada onlong. So kung 3 yan, may 3 litro tayo. Yun yung malakas na harvest. So dito meron tayong nakikita na bote yata na 1.5 Opo. liters. So mga ilang araw siya bago mapuno? Hindi po siya araw. Oras lang po siya. Yung pag-harvest po namin, 2 beses sa isang araw. Umaga, tapos hapon. Kaya maraming salamat Thank you kay po. Sir RJ sa kaalaman na binigay sa atin tungkol dito sa tuba juice nila. Guys, pag napasyal kayo dito sa Camarines Sur, Yes. sa barangay San Ramon. Tinambak, Tinambak, Camarines Sur po. bisitahin nyo to. Makikita nyo naman sa daan, tuba juice. Pag nakita nyo na yun, pasok lang kayo doon. Then pwede na kayong bumili at matikman ang kanilang Yes. napakasarap Up na tuba 50 juice. pesos lang po. 50 pesos lang, guys. Ang galing pala ng proseso nun bago magawa. So dala-dala natin yung tuba juice nandun sa box natin. Maya maya inumin natin unti-unti hanggang sa maubos natin, kasi pag yun daw ay nawala na yung lamig, nagiging suka. Okay, tuloy na yung biyahe natin. Bali 46 minutes pa, 28 kilometers papuntang si Roma. Let's go! Tingnan niyo yung lupa sa bundok, oh. Mamula-mula. Ang ganda ng kulay. At etong ruta na ating dinadaanan, ito yung Siroma Tinambak Road. Makikita natin yung mga bundok sa paligid, mountain pass, malalago at makakapal na mga damo at punong kahoy. Syempre, kurbada yung kalsada na ating dinadaanan dito. Sa biyahe pa lang papunta sa Siroma, talagang busog na busog ang mga mata nyo rito.
Okay, pinapaliko na tayo dito sa kanan. Saan na ba tayo? Siroma na ba to? Ayun, La Purisima Siroma, Camarines Sur. Okay, andito na pala tayo sa bayan ng Siroma. May sign dito. Dahil tayo ay pupunta ng Barangay San Ramon, Siroma. Ayun, 10 kilometers. So bali 24 minutes pa yung magiging biyahe natin. And dito makikita natin maraming signage, oh. Mga beach resort dito na pwede nyo tuluyan. Tayo, pupunta tayo ng M. Miranda. Okay, yun yung talagang binibisita natin dito sa Siroma na beach resort, M. Miranda, kay Boss Maki. Sobrang ganda ng beach resort na yon. Sobrang sulit magbakasyon doon. Last time nung tayo ay pumunta rin dito sa Siroma, doon tayo natulog. And ito yung second time na pupunta tayo doon. Okay, Siroma na tayo. Woo! Yan, pataas na yung kalsada. Sigurado maganda view dito. Yun. Ang lawak ng tanawin, no? Woo! Namiss ko ang Siroma. Iba talaga yung saya kapag ka nababalikan mo yung mga dati mong napuntaan na talagang nagustuhan mo. Kagaya nitong bayan ng Siroma. Tignan nyo naman, no? Para tayong sinasalubong ng mga puno ng nyug sa gilid. Pataas bababa na yung dinadaanan natin ngayon dito. Ayan, halos wala na tayo nakakasalubong dito, ah. Puro talahib na lang yung nakikita natin sa gilid. Welcome Barangay Mabuhay. Okay, dito na tayo sa Barangay Mabuhay, Siroma, Camarines Sur. So liliko tayo after 100 meters. Ayan, Asolatu San Ramon. Ayan, left turn tayo. Ito pala yung eskwelahan dito sa Barangay Mabuhay. Dito makikita natin yung payak na pamumuhay ng mga locals dito. Wow. Ito na yata yung simula ng off-road. Ito na nga. Dito tayo sa kabila. Tignan natin kung makakadaan tayo dito. Medyo may kataasan, pero kasya naman yung motor natin dito. Yan. Alrighty. Oop. Yan. Off-road na yung dinadaanan natin ngayon. Nung unang pagkakataon na tayo nakarating dito, ito rin yung na-experience natin, off-road gaming, papunta sa Barangay San Ramon. Pero balita ko, sabi ni Kapo, saka ni Boss Maki, yung mga kaibigan natin dito, na may mga part na raw dito na maayos na yung daan, sementado na. Tingnan natin kung ano na yung update sa daan na to. So may nasasangang daan. Dito tayo. Yan. Dati yung daan dito talagang hukay-hukay. Mas okay na ngayon kasi atamba ka na pala. So posible na sesementohin na to kapag ganito na yung itsura ng daan. Tingnan nyo naman
yung tanawin na nakikita natin dito. Na kahit ganito yung dinadaanan natin, talaga namang malilibang ka sa napakalawak na tanawin na kabundukan na meron dito. Iiwasan mo na lang yung mga butas ng malalaki kasi puno ng tubig. Gawa nga ng pag-ulan. Pero sa ngayon maganda na talaga yung daan dito, patag na. Malayong malayo na yung hirap ng off-road na to kumpara sa dati. Dati kasi nung unang nakadaan tayo dito, marami mga bato dyan. Yan, mayroong sementadong kalsada rito, pero alam ko maigsi lang to eh. Mukhang merong ano na oh. Mukhang mahaba-haba na ngayon to ah. Ayos na yung kalahati. Dati nung nakapunta tayo dito, hindi pa to sementado eh. Okay, medyo mahaba-haba na nga. Yun, ayos na pala talaga. Sementado na oh. Woo! Tingnan nyo yung view sa harap natin oh. Woo! Nanalo oh. Yun, sa wakas. Alright, welcome to M Veranda Campsite. Let's go. Ayun si Louie, tropa natin dito. Yun oh. Kamusta Louie? Sa wakas, nakarating din. Nakarating din. Pagkasigdado na. Pagkatapos ng ating biyahe mula Naga hanggang dito sa Siruma, yan, narating na po natin itong M Veranda kung saan po tayo tutuloy. Yung nakikita ninyo na may mga ilaw na bahay. Diyan tayo matutulog for overnight. So ngayon, pinaganda pa tayo. Nung may-ari dito, si Boss Maki, shoutout Boss Maki, nagpahanda siya ng bonfire. So habang tayo ay nagpapahinga, chill muna kami ni Suki dito sa harap ng bonfire. Habang tayo ay may higop ng mainit na kape. Isang magandang umaga dito sa Barangay San Ramon, Siruma, Camarines Sur. Pagising nyo na umaga dito sa natuluyan natin sa M Veranda. Ganito kaganda yung bubungad sa inyo na tanawin. Yan oh. White sand, dagat dito sa Siruma. Yung pwesto natin ngayon, andito tayo sa balkonahe. Yung natuluyan natin na bahay, napakasarap tumambay rito. Iba din talaga yung pakiramdam kapag nakakapunta tayo sa mga ganitong spot. Yung tunog ng alon kasabay ng hangin na sariwa na nagmumula sa dagat. So ngayon, nakaredy na yung almusal natin. Pinagluto tayo dito ni Louie. Yung bantay dito sa M Veranda. At kung pupunta kayo dito sa M Veranda, siya din yung nagbabantay sa inyo dito. Kung may mga request kayo na pagkain na iluluto, magsasabi lang kayo sa kanya. Pinagluto tayo ni Louie ng corned beef, tapos tinapa, itlog, ito yung sausawan natin, suka, at syempre, mainit na kanin. So tara at mag-almusal muna tayo
bago ko ipakita sa inyo itong M Veranda. Pasensya na kayo at nakakalat pa yung mga gamit namin dito, pang-vlog, yung mga gadget. So dito sa loob, merong sofa. Dalawa yan. Isa rito, tapos dito. Meron pa sa taas. Puntahan natin, pakita ko sa inyo. May hagdan dito. Yan, nakit lang tayo dito. Bukas natin yung ilaw. Yun. Yeah. Yan. So kung gusto nyo matulog dito sa taas, merong dalawang malaking kama dito. So dito air condition ayun yung aircon nila. Yun. May electric fan din. Kaya magiging komportable din yung tulog nyo rito. Pero kami ni Suki, doon kami natulog sa may sofa. Mas gusto namin yung mas malapit kami doon sa dagat para naririnig namin yung alon habang kami ay nakatambay at habang tayo nagpapahinga. Ito naman yung CR nila dito. Iyan tingnan nyo naman kung gaano kalinis at kaayos. Ganong paliguan. May shower. At malakas din yung tubig dito. All goods. Bali dito sa kwarto na ating natuluyan, ang presyo nito ay 6,000 pesos. Good for 10 packs. Dito meron pang kwarto. Mas maganda yung pwesto na to Wow! Woo! Dito merong isang malaking kama. Queen size. Tingnan nyo naman yung disenyo. Air condition syempre. Yan. At dito naman, pagbukas ninyo ng pintuan, yan ang makikita ninyo sa balkonahe sa taas o yung pinaka-veranda nila dito. Woo! Para tayo nakasakay sa drone pag nandito tayo sa mataas na kwarto. Kitang-kita natin yung tanawin dito. Dito naman po sa pinakamataas na bahay ng M Veranda, ang babayaran nyo rito for overnight stay ay 8,000 pesos, good for 15 to 20 packs. Ganon karami yung kasya dito. At dahil nga mataas yung lokasyon, mas maganda yung overlooking na makikita nyo rito. Kung gusto niyo naman po ng budget meal na tutuluyan dito sa M Veranda, meron silang mga kubo dito, beachfront. Silipin natin para makita nyo. Yan yung kubo nila dito. Malaki din pala to. Dito, electric fan lang, walang aircon kaya 2,000 lang yung babayaran natin. Pero tingnan nyo naman yung view. Di ba? Pag silip nyo dito, yan agad yung makikita ninyo. Puting buhangin ng karagatan dito sa Siroma. Para sa akin, kung couple kayo, dito na kayo mag-stay sa kubo. Ganda ng view. Okay, magmumotor na tayo sa mga kilalang tourist destination dito. Ang una nating pupuntahan, yung may sign na I love Siroma. Ang ganda ng tanawin dun. Okay. Yan, kakana na tayo. Papunta dun sa I love Siroma. Pag nakita ninyo yung maraming signage na yan. Ayan. Okay. Yung mga burol halos kapantay lang natin dito sa kalsada nating dinadaanan. Tapos punong-puno ng damo, talahib, puno. Yung kapaligiran, napakalawak ng view. Tapos dun punong-puno ng puno ng niyog. Ang ganda dito sa Siroma.
Pataas tayo ng pataas. Let's go! Dito makikita na yata natin yung dagat eh. Pataas na yung lokasyon natin. Woo! Ito yung rolling hills na nakikita natin kanina. Yan, kapantay na natin. Nakikita na natin dito yung dagat sa kanan, no? Woo! Grabe, ganda rito. Panalo talaga yung tanawin dito. Yung kombinasyon ng kabundukan, malawak na tanawin, at yung dagat dito sa Siroma, Camarines Sur. Okay, ito na yung I Love Siroma. Alright. Sa pangalawang pagkakataon, narating ulit natin. Guys, tingnan nyo naman yung view na makikita natin dito. Overlooking. Grabe. Ganda, oh. Isa po yan sa dapat ninyong bisitahin kapag kayo ay pupunta ng bayan ng Siroma. Itong spot na to. And dito, meron tayong pwedeng puntahan na parke, yung Jose Rizal Park. Doon, merong view deck. Mas tanaw natin yung nakapaikot na scenery dito. Tara, puntahan natin. Merong daan dito papunta ron sa taas ng parke. Ito. Yan. Kaliwa tayo rito. Which is, pwede naman kayong umakyat doon sa may hagdan kung wala kayong dalang motor, kung naka 4 wheels kayo. Yun, dito na tayo. Ito yung hagdan. Okay ba tanawin? Okay. Woo! Dito talagang kitang-kita natin yung 360 degree na view. Ang lawak nitong view deck na ginawa nila dito. Nakapalibot yung mga burol na ating makikita rito. At syempre yung malawak na dagat dito sa Siroma, Camarines Sur. Andun yung sign na merong I Love Siroma. Kanina, kitang-kita natin yung tanawin doon ng malapitan. Pero dito sa taas, hanggang dun, sagad na sagad sa dulo. Yung view na maaabot ng ating mga mata. So kung pupunta rin kayo dito sa may poblasyon, akit kayo dito sa pinaka-viewing deck nila, mas ma-appreciate niyo yung ganda ng tanawin dito. Okay, napuntahan na natin yung ating unang destinasyon dito sa Siroma. Ngayon, bababa tayo dito para maghanap ng pwedeng kainan. Dahil ngayon ay mag-alas 2 na ng tanghali. Tingnan nyo naman guys, kung gaano kaganda yung view.
basa ang kalsada, gawa nga ng umaambon. Dito sa rehiyon ng Bicol, pangkaraniwan na nating makikita yung mga ganitong klaseng scenery, yung matataas na kalsada na may tanawin ng mga dagat. Parang ano to, parang Catanduanes din yung itsura ng Sirume. Okay, dito tayo kakain sa Tanyel Gab Eatery sa poblasyon Siroma. Mga lutong ulam nila dito. May atay, adobong baboy, sitaw na ginataan ba to? Tapos langka, pakpit. Ito yung mga in-order nating pagkain. Adobong baboy, atay, pinakbet. Ito mukhang masarap po. Ginulay na langka. At sitaw. Siyempre, yan. Sa natin mga tropa habang kumakain. Si Louie at si Suki. Okay, let's go. Kain na tayo. Bago tayo sumabak sa matinding paglalakbay papunta sa Daldagon Creek. Kailangan meron tayong lakas. Ano, Louie? Masarap pa naman yan. Okay, tapos na tayong kumain. Ngayon, maghahanap kami ng bilihan ng isda dito sa Siroma para kakainin namin mamayang hapunan. Para pagkatapos nating magpunta ng Daldagon Peak, meron na kaming lulutuin. Ito na yata yung bilihan ng isda na sinasabi ni Louie sa Barangay Salvacion. Tingnan natin kung ano yung meron dito. Tingnan nyo naman guys yung tanawin dito. O, di ba? Napakaganda. Ito yung Daldagon Peak na pupuntahan natin. Tapos ito, meron pa tayong natatanaw na isla dito. Dito pa lang, pwede na tayong maligo eh. Oh. Nakapaikot yung magagandang scenery dito sa pwesto ng bilihan ng isda. Tingnan natin kung ano yung available na isda dito kay Kuya. So sir, magandang hapon po. Dito daw yung mga isda. Ayan. Lapu-lapu, pusit. Dami pala. Ito, lalaki na lapu-lapu. Tapos may pusit. Sari-sari isda. Sari-sari na to. Ito, laki oh. Tapos ito naman ito. Meron pa rito. Pusit naman ito. Ito. Nasa freezer pa yung pusit oh. Dami oh. So itong mga iba't ibang klaseng laman dagat na meron dito. Dito daw yan nahuhuli sa dagat ng Siroma. Ito yung pwesto located sa Barangay Salvacion, Siroma, Camarines Sur, no? Tanong tayo kung magkano yung isda rito. 280 ang kilo ng lapu-lapu. Tapos 300 daw yung kilo ng puset. Bale, ito yung lapu-lapu na bibili natin. Kakahuli lang daw na ito. 1.2 kilo yung lapu-lapu. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki. Oh. Ito yung kamay natin. Tapos yun yung lapu-lapu. Ito naman yung pusit na bibili natin. Bali, 4 na peraso siya. 2 malaki sa saktuhan lang. 1.2 kilo din to. Yan yung magiging hapunan natin. Isang malaking lapu-lapu. Saka pusit. Nakabili na tayo ng isda at pusit. Ngayon, pupunta muna tayo ng Everanda para dalhin yung mga napamili natin. At the same time, para makapag-ready na rin bago tayo umakyat ng Daldagon Peak. Wala kasi masyadong puno doon, kaya medyo magpapahapon pa kami ng konti. Baka sakali, maabutan natin yung sunset. Okay, andito na tayo ulit sa parking nitong Everanda. Tingnan nyo naman, oh, dito pa lang sa pwesto na to, pwede na kayong mag-relax. Nakapagtayo na si Boss Makisig ng mga pahingahan dito na kubo na pwede nating tambayan. Malilim dito, maraming puno. Nakapaikot yung mga puno ng nyog. Tapos, meron na siyang tinayo dito na tindahan. 24 hours daw to.
So kung kayo bibisita rito sa M. Veranda, yan, ano kayo mabibilan ng mga pagkain dito. Tingnan nyo naman kung gaano kaputi ang buhangin dito sa M. Veranda. Ngayon ay medyo pahapon na pero umaangat pa rin yung magandang kulay ng buhangin dito. Ngayon na-tsempohan lang natin na maraming seaweeds. Pero ito nawawala naman. Kumbaga season lang ngayon. Okay, patungo na tayo ng Daldagon Peak. Mapalaban ulit si Lakbay sa matinding off-road. Ewan ko lang ngayon kung maganda na yung daan papunta dun sa pinakataas itong burol na ating aakitin. Yan dito pa lang kitang-kita na natin. Ito yung pangalawang pagkakataon na bibisitahin natin itong Daldagon Peak. Since si Suki hindi pa nakakarating doon, kasama natin siya. Sa entrada pa lang, ganito na yung kondisyon ng daan nating dadaanan dito. Mabato. Pero kayang-kaya ng mga motor to. Tingnan nyo naman yung sasalubong sa inyo na tanawin dito. Nasa baba pa lang tayo. Nakabalot ng mga pinong damo. Ang lamig sa mata, no? Ito, mataas-taas to. Okay, let's go! Woo! Alright! Taas! Go Lakbay! Kaya mo yan! Yeah! Yun! Woo! Wow! Grabe Tingnan nyo naman yung tanawin na makikita nyo rito. Wala pa tayo doon sa pinakataas na itong minumotor natin. Okay, banat ulit tayo. Yeah! Medyo madulas yung mga bato, pero kayang-kaya naman nilakbayan. Naka double sport tayo na 5 tire. Woo! Lord, ang ganda! Hinto muna tayo dito. Hindi natin napigilan na hindi huminto at pagmasdan yung unang tanawin na ating nakita dito. Sino ba naman ang hindi mapapahinto kapag ganito kaganda? Yung view na makikita mo, lawak ng dagat at punong-puno ng mga kabundukan dito po sa Siroma. Ang lakas ng hangin dito guys, sobrang nakaka-relax. Yung spot na to dito, wala pa tayo sa peak. Dito pa lang tayo sa halos kalahati ng ating ginagawang pag-akyat. Masasabi mo na sulit na kaagad yung biyahe na ginagawa natin. Okay, let's go! Okay, patindi ng patindi tong trail na ating dinadaanan. Kapal ng damo. Iwasan lang natin ditong madaanan yung mga bato. Pero kagandahan, may trail na. Kumbaga, butas na yung dadaanan natin dito. Yeah! Go Lakbay! Uy, may lupa sa gitna. Dito tayo.
Yeah. Yeah. Woo! Hey. So ito, pababa na yung dadaanan natin. Babaybay natin tong trail na yan, paakyat dun, papunta ron sa pinakatuktok. Yeah! Bato, dulas. Namuli tayo ng daan. Yeah. Alright, sa kabila. Yan. Grabe, lalim na ito ah. Alrighty. Yun. Grabe, palo yung pit na lakbay. Okay, ito ahon ulit. Mas okay yung ahon eh kaysa sa bababa. Tinutulak tayo ng bigat ng motor natin. Yan, pababa ulit tayo. Konti na lang, andun na tayo sa peak. Woo! Ito na yata yung final na ahon. Nakita ko may tao na dun eh. Okay, let's go! Bira! Sarap magmotor dito. Yun! Nadali. Woo! Wow, paraiso. Ay, tingnan nyo naman yung sasalubong sa inyo na tanawin dito. At sa wakas, pagkatapos ng ilang minuto na pagtitrail, sa masayang pagtitrail dito sa Daldagon Peak, narating na natin yung pinakatuktok nito. Sa pangalawang pagkakataon na tayo ay nakabisita rito, talagang hindi pa rin natin maiwasan na mapamangha sa kakit-akit na tanawin na ating nakikita rito. Nung unang nakarating tayo dito, kasama natin si Kapo. Tanghaling tapat yun, kainitan. Pero ngayon, kakaiba. Sunset naman tayo, nakabisita rito. Guys, yung mga burol na makikita nyo rito, yung mga rolling hills, masasabi natin na talagang para tayong nasa Batanes. Yung lakas ng hangin na dadampi sa mukha ninyo rito, talagang sariwang-sariwa. Medyo delikado yung pag-akyat dito dahil yung trail na dinaanan natin may mga loose gravel. So lalo na dun sa mga part na pababa na matarik, minsan yung bigat ng motor natin tinutulak tayo. Kaya doon mag-iingat tayo pagka pupunta tayo rito, no? Pero kayang-kaya ng scooter. Ito nyo naman, naka ATV 160 lang tayo na motor. Wala tayong gamit na enduro. Napakaganda ng kombinasyon ng kulay na meron dito. Yung asul na dagat, yung berde na mga burol, tapos may mga puno. Kaya naman sa tuwing tayo ay may pagkakataon na makabisita sa rehiyon ng Bicol, at ating bibisitahin ang bayan ng Siruma. Kahit sa pangatlong pagkakataon, babalik ako dito sa malaparaisong lugar na Daldagon Peak. Guys, napakaganda rito.
and dito na ulit tayo sa M. Veranda. So yung kaninang binili natin na malaking lapu-lapu, tapos yung puset, naluto na. Yan, sinigang na lapu-lapu. Yan yun naman guys, so busog na busog sa laman. And eto naman yung inihaw na puset. Pinalamanan ng sibuyas, kamatis. Itisaw-saw natin, suka. So pagkatapos ng nakakapagod na biyahe o paglalakbay, ito na yung reward natin. Kumain ng masarap na pagkain dito sa Si Roma. Siyempre, salamat kay Louie. Oh. Grabe si Louie dito, guys. Makikita nyo yan dito sa M. Veranda. Sikasuhuin kayo. Napaka-solid ni Louie. Kung gusto nyo pumunta ng Daldagon Peak, sasamahan din niya kayo.